ating title po sa umagang ito is, God gave us pastor. Okay? So before we continue our topic for today, pwede po ba tayong manalangin? Let's bow our head and let's close our eyes. Father God, in the name of Jesus, Lord, unang-una sa lahat, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat, O God, Lord, dahil unang-una ikaw ang aming pastor, Panginoon. Sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo, Panginoon, sa pag-iingat mo po sa amin, sa paggabay mo po sa amin, O God, sa pag-remind mo po sa amin lagi, O God, Lord, sa comfort na ibinibigay mo po sa amin lagi, Lord, yung kabutihan mo, Panginoon, Lord, ang laging nananaig, Panginoon, Lord, maraming salamat, O God. Lord, kulang ang salitang mga salamat, Panginoon, but Lord, hayaan mo po kami, O God, na maibalik po namin lahat ng kaluwalhatian at karangalan na para sa iyo lamang, Panginoon. And Lord, as we continue to study your word this day, O God, Lord, kung paano mo nga ba ibinigay sa amin ang isang pastor, Panginoon, ay malaman at matutunan po namin ang kahalagahan nito, Panginoon, at higit sa lahat, ilagay mo po ito sa aming puso at sa aming isipan, O God. Lord, maraming salamat. Ibinabalik namin sa iyo lahat, Panginoon, ng kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. God gave us pastor. Okay? And Hebrew 13, chapter 13, verse 7. Sabi dito, remember your leaders who taught you the word of God. Remember your leaders who taught you the word of God. Think of all that good that has come from their lives and follow the example of their faith. Sa NASB version naman po, sabi niya, remember those who lead you. Kanina, remember those who taught. Ngayon naman, remember those who lead you, who spoke the word of God to you, and consider the result of their way of life, imitate their faith. Amen? Alam niyo, nagtatanong ako sa Lord, Lord, bakit mo sinabing remember? Remember our leader who taught us, o kung sino yung nagpapakain sa amin ng word of God. Di ba kung yung teacher mo nung grade 1, grade 2, grade 3, grade 3, and so on, naaalala mo, tama? Pero ang maganda ang sinabi ng Panginoon, remember your leader who taught you the word of God. Alam niyo kung bakit sinabi ng Panginoon yon? Because of the word of God. Bakit? Yung teacher mo ba nung grade 1, sinabi niya sa'yo ang word ni Lord? Hindi. Yung kaibigan mo o yung naging leader mo sa school o yung naging leader mo sa kumpanya, sinabi ba niya ang word of God? Hindi. But only your pastor and your leader who always remind you the word of God. Tama? Siya lagi yung nagsasabi na, di ba sinabi sa salita ng Panginoon na kaya mo lahat, kakayanin mo lahat, basta kasama mo ang Panginoon. Sila yung nagsasabi lagi ng, di ba sinabi sa ganito? Sinabi sa Philippians 4:13, sinabi sa Hebrew, di ba? Lagi nilang sinasabi, lagi nilang pinapaalala sa atin yung word ni Lord. Bakit? Nagtanong na ba kayo, bakit lagi nilang pinapaalala din ang word ni Lord? Kasi the word of God is powerful. Amen. At pag sinabi ng pastor ninyo, yung salitang, yung pangako ng Panginoon sa inyo, alam niyo din ba na habang sinasabi pa lamang ni pastor yon ay nagmamanifest na sa buhay mo. Kaya minsan pag sinabi ni pastor, parang iba yung impact. Parang bigla kang nagkaroon ng lakas ng loob. Parang bigla kang nabuhayan ng loob. Na parang, di ba? Minsan dumadaan ka sa sitwasyon o problema na minsan parang hindi mo kaya. Pero pag chinat mo may problema ako. Ito yung problema ko. Tapos may sinabi siyang word of God sa'yo, di ba? Lumalakas yung loob mo. Ganun kasi kalakas at ka-powerful ang word ni Lord. And then sabi niya dito, the good
that has come from their lives and follow the example of their faith. Alam niyo yung pinaka-nagustuhan ko? Follow the example of their faith. Alam niyo yung testimony kanina ni Pastor? The desire, nagkaroon lang siya ng desire na magkaroon ng 100 Bible. And the amount is too big. But because of his faith. Alam niyo kung bakit din niya sinasabi? Kung bakit niya sinishare sa inyo? Because yung faith na meron po ang ating pastor, yun din po yung gusto niyang makuha po natin. Na even if it is impossible, pagdating sa Lord, hindi po imposible lahat ng bagay. Kung umuulan, pag sinabi mong huminto ka ulan, with your faith, it will stop. Madami na pong nakagawa niyan. Pastor pa. Why? Because of their faith. Kaya kung may titignan po kayo sa isang pastor, their faith. Gaano ba kalawak? Gaano ba kalalim ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon? Kasi yun ang pwede nating kunin sa kanila. Na kaya ni pastor, di kaya ko din. Hindi porke pastor po sila lang ang pwede gumawa. Kasi kung kaya nila, kaya mo din. Bakit? Kasi anak sila ng Panginoon. Anak din po tayo ng Panginoon. It's the same. Nagkataon lang, may position po sila. May pagkakatawag po sila. Pero at the same time, we are all child of God. Amen? So, what is the meaning? Yan. What is the meaning of pastor? Yan. Bibigyan ko po kayo ng insight. So, the word pastor derives from the Latin noun pastor, which means shepherd, and is derived from the verb pasir. Yan. Pasir. Ang ibig sabihin po ng pasir ay pasture. Okay? To lead the pasture, set to grazing, cause to eat. Yan po ang ginagawa ng ating pastor sa atin. Every Sunday. To lead us, saan? To worship our God. To lead us when? To lead us where? To read our Bible. Magtaka po kayo pag ang naglilid sa inyo ay hindi po niya sinasabing magbasa kayo ng Bible. Magtaka na po kayo. Because the only thing na pwede niya po tayong ilid ay lumalim ang ating relasyon sa ating Panginoon. Ngayon, pag hindi po ganun ang nangyayari, magtaka na po kayo. But our pastor, lahat po ng pastor, ito ang ginagawa. To lead us and to set, pinapakain tayo. Alam niyo yun, pinapakain tayo weekly ng Word of God. The whole week, tama. Pumasok Monday, pumasok ka sa school, pumasok ka sa trabaho, ang dami mong nakasalamuha, na toxic yung utak mo, na empty yung utak mo, sobra yung stress mo, na hindi mo alam sa kung sino-sinong nakakahalubilo mo, ang ending, pagod na pagod ka. Tama? Pero pagdating ng Sunday, anong sinasabi ng Lord sa atin? Anong sinasabi? Nililid sa atin ng pastor natin, di ba? Just worship the Lord. Why? Kasi iba yung naibibigay ng pagpupuri natin sa Panginoon. Lahat ng pagod mo, yung pagtaas pa lamang ng kamay mo, binabalik na ng Panginoon yung kalakasan na nawala sa'yo. Tapos the whole week, hindi ka pa nakapagbasa. Wala kang Word of God na hawak. Kaya ka pagod na pagod din. Tama? Kaya yung utak mo punong-puno at walang nag-hold. Pero pagdating ng Sunday, si pastor, pakakainin ka uli ng salita ng Panginoon na buong week din niyang pinaghirapan at pinag-aaralan para lang maipakain sa kanyang flock. Amen? Yun po ang ginagawa ng ating pastor. Gusto kong maintindihan niyo po yung kung ano ang pagiging isang pastor. Amen? So sabi pa niya, to minister in charge of a Christian church or congregation. Ito po, tayo po yun, congregation. Which is, sila po ang ating leader,
Sila po ang ating tinatawag na minister at sila po ang tinatawag nating pastor. He is also our spiritual father or overseer of a local church. Siya po yung tumitingin sa ating spiritual. Kaya hanggat maaari po talaga, ang ginagawa po talaga nila ay nagbababad ng salita ng Panginoon para pag itinapon po niya sa atin, kuhang-kuha po natin, salong-salo natin. Dahil una sa lahat, alam na alam ng Panginoon ang pangangailangan natin na ibinababa lang po ng Panginoon sa ating spiritual na Ama. Amen? Amen. At ang Greek word ng pastor ay poimen. Poimen, which means it refers to a shepherd, someone who cares for a total well-being of the Lord's flock, the people of the Lord. Someone who cares. Tignan mo nga yung katabi mo. Tapos tanungin mo, may pake ka ba sa akin? Parang, wala daw pake? Parang hindi sure, di ba? Pero alam niyo po, ganito. Our pastor, lalo na pag tinuturing niyo po talaga sila na pastor natin, our pastor is someone who cares of your total well-being. Siya po yung alam mo yung minsan na kahit hindi kayo nagkikita weekly, hindi kayo nagkikita everyday, pero idinidil ka niya sa Panginoon mismo. Kasi yun po yung role nila. Lord, pinapalalangin ko po si ganito, ingatan mo po si ganito, kung ano man po ang kanyang pangangailangan. Diba? Pero ang tanong ko, kailan po natin huling ipanalangin ang ating pastor? Amen? Pero hindi ko po sinasabi that it is our responsibility. Pero alam niyo po yun, kasi sila po yun kahit sabihin natin, huwag mo nang ipag-pray ang congregation mo. Hindi. Kasi yun yung calling nila at yun yung nasa heart nila. Kaya gagawin nila para sa flock nila yun. Amen? Always remember that they are the ones who care not on your physical only, but also, lalong-lalo na, so spiritual po natin. Dahil at the end of the day, dalawa po ang ating pupuntahan. Either hell or heaven. Hell and heaven is real. Amen? So, dito na ako papasok. Natanong niyo na ba, Lord, bakit mo po kami binigyan ng pastor? Pwede namang wag na. Kasi di ba, meron namang mga nagtuturo sa amin, pwede naman kami mag-Google. Kasi di ba madami sa Google? Mag-search ka ng Bible verse na pwede mong kunin sa pinagdadaanan mo, makakakuha ka. Isulat mo lang yung alam mo na sentence nung verse, lalabas na sa Google. Tama? Pwede. Lalo na sa panahon po natin ngayon, one click. Hanap mo na agad lahat. Pero alam nyo, ako din nagtanong, bakit nga ba Lord? Bakit mo kami binigyan ng pastor? Number 1, because pastor bring us the word of God. Tama? Because no one in this world, wala sa mundo nito nakakilala mo ang laging nagsasabi sa iyo ng salita ng Panginoon. Paglabas mo ng simbahang ito, tanungin mo yung makakasalubong mo. O di kaya kung kilala mo man, ano ang lagi niyang sinasabi sa iyo. Kung leader mo man, ano ang lagi niyang sinasabi sa iyo. Kung teacher mo man, ano ang lagi niyang sinasabi sa iyo. Magulang mo, ano ang lagi niyang sinasabi sa iyo. Tama? But only our pastor brings the word of God to us. Di ba nga kahit wala tayo sa simbahan, pag nagkita kayo ni pastor, tapos pag nagkwentuhan kayo, di ba laging word of God ang bukang bibig niya? Hindi napapansin yon? Tapos pag ine-encourage ka pa niya, laging word of God yung bukang bibig niya. Bakit? Kasi ang pastor po natin,
Yun talaga ang role nila. Pakainin po tayo ng Word of God because kasi kung kailangan po nila, kailangan din po natin. Tama? At our pastor always remind us, no? Hindi napansin din sa GC or sa group chat, ang laging sinasabi ng ating pastor, magbasa po kayo ng Biblia. Di ba? Magbasa po kayo ng Biblia. Bakit? Iba po kasi ang nagagawa ng Biblia. Tama? Minsan kahit hindi mo na maintindihan yung Biblia, ang laging sinasabi ni pastor, basahin mo kahit hindi mo maintindihan, basahin mo. Bakit? Sabi ko nga sa inyo kanina, iba ang nagagawa ng Word of God. Kasi pwede po tayong lamunin ng mundo. The anxiety, the depression, the stress, yung tiredness na nararanasan natin, wala ka pang ginagawa, pagod na yung utak mo, naglakad ka lang, pagod ka na. But you know what? If you have the Word of God, kung meron kang salita ng Panginoon sa isang araw, papasok pa lamang yung problema, papasok pa lamang sa utak mo yung stress, lalabas agad yan. Bakit? May nag-hold ang Word of God. That's the role of Word of God. Kaya lagi po sinasabi sa atin ng Panginoon, laging sinasabi sa atin ng ating pastor that we must read our Bible. Amen? They are the ones to lead, to feed, to guard, and care for God's flock, and to teach others the Word of God so they or we can apply in our lives. Amen? Alam niyo po, sa loob ng Biblia, hindi lahat alam natin, tama? Kaya din po tayo may pastor, para pag hindi po natin naintindihan, sila po ang pagtatanungan natin. Pastor, hindi ko po naintindihan yung sa verse na ito eh. Pwede mo po bang i-explain sa akin? Totoo. Yun ang isang role po ng pastor natin. At yun din po minsan ang gusto ng pastor natin. Kasi kung ganun ang nangyayari, ibig sabihin, gustong matuto ang mga nililid niya. Lagi po nating tatandaan na wala po tayong mahanap in this earth. Lahat po ng pastor, wala po kayong makikita na ang bukang bibig ay negatibo. But ang bukang bibig po nila ay the Word of God. Lagi nilang sinasabi kung ano ang laman ng salita ng Panginoon. Because gusto nila na yung flock nila ay nalilid nila ng tama, unang-una sa salita ng Panginoon. Kasi magkakalabo-labo ang mundo, pero ang salita ng Panginoon mas malinaw pa sa tubig. At wala po tayong ibang panghahawakan at the end of the day, kundi ang salita lang ng Panginoon. Sa salita ka lang ng Panginoon tatakbo, sa salita ka lang ng Panginoon pupunta. Kasi at the end of the day, kahit yung katabi mo, pag kailangan na kailangan mo yan, wala siya. Amen? And sabi niya dito, obey your spiritual leaders. And do what they say. Alam niyo po kung bakit sinabi dito, in Hebrews 13:7, obey your spiritual leaders. Kasi hindi ka naman po niya ipapahamak eh. Amen? Bakit pag sinabi ba nila na tumalon ka sa tulay, sa tingin mo gusto nila? O sa tingin mo gagawin nila? Baka, kung ako ang tatanungin nyo, mas gusto pang nilang mauna bago ka sumunod. Bago mo gawin. Pero minsan nakakalimutan natin. Na alam nyo, bago po nila pinapagawa sa atin, sinabi po ng Panginoon sa kanila. Kaya ang gagawin, kaya minsan, ano ba yan? Di ba minsan may ganun tayo, na parang, kung ano-anong pinapagawa ni Pastor. Minsan hindi natin sila naiintindihan, tama?
Pero sabi dito, obey your spiritual leaders and do what they say. Their work is to watch over your souls. Kalain mo kapatid, may sinabi ang pastor mo, may sinabi ang spiritual father mo, tapos ang hirap mong sumunod, pero hindi mo pala alam, kaluluwa mo ang kanilang inaalagaan. Para at the end of the day, pag namatay ka, hindi ka mapunta ng impyerno. Pero pag sunod pa lang natin, minsan hirap na tayo. Tama? Pero sabi nga, obey your spiritual leaders and do what they say. Their works is to watch over your souls and they are accountable. Accountability po kasi nila sa Panginoon. Amen. So, kung lahat tayo ay inaalagaan ng Panginoon, inaalagaan ng ating pastor, tapos hindi po tayo sumusunod. Sa tingin nyo, gaano kahirap yun? Di ba sa magulang mo pa nga lang, dadalawa kayong anak tapos hindi pa kayo sumusunod? Di ba? Alam mo yung parang yung galit ng nanay mo at tatay mo nga ngalida kalalabaon? Sabi nila, yung parang, alam mo yung gusto ka na nilang saktan sa tigas ng ulo mo. Di ba mahirap kasi pag may sinabi, tapos hindi mo ginagawa. Amen? Give reason to do this with joy. And not with sorrow. That would certainly not be for your benefit. Alam niyo, lagi po nating tatandaan na lahat po ng inuutos ng ating pastor sa atin, o lagi po nilang sinasabi sa atin, it is for our own benefit. Hindi po sila ang nagbibenepisyo, kundi tayo. Kaya kung gusto mo makuha yung benefits po nun, obey. Amen? Next. Number 1 pa pala ako. It is Christ who calls a pastor. Hindi po tao ang tumawag sa kanila. Kahit ayaw po nila ang pagkakatawag ng isang pastor, dahil nga po sa nakaatang na trabaho, na responsibilidad sa kanila, kung gaano kabigat ang maging isang pastor, kinukuha po nila. Pero minsan, hindi po lahat kinukuha. Meron yung iba umaayaw dahil sa hirap. Yung iba, nasa kalagitnaan na, pero sumuko. Yung iba, malapit na sa finish line, pero sumuko. Why? Because of the responsibility at yung nakaatang sa kanila, sa kanilang uluhan, that being a pastor, it is not the job. Kapatid, hindi po ito trabaho. Hindi lang po ito isang basta-bastang responsibility, but it is a life and death matter. Why? Kasi nung tinawag po sila ng Panginoon, ang isang paa po nila ay nasa hukay na. But you know what? God is good to all our pastors. Hindi lang po sa aking asawa. Alam niyo, naiiyak ako kasi gaano kabuti ang Panginoon. There are times that ang aking asawa, ang ating pastor ay gusto na din pong sumuko. Kasi sabi ko nga sa inyo, being a pastor is mahirap po. but you know what? God is good. There are times gumagawa ang kaaway to kill him. Para madisgrasya, dumating sa puntong nasagasaan, yung paa niya sinemento, dumating sa puntong harap-harapan na po naming ano doon? Harap-harapan na po namin maaanuhan yung sasakyan ng 4 wheels. O di kaya,
may nagkaanuhan kami ng motor. Ganun po ang ginagawa ni Satan just to kill him because he knows, alam po kasi ni Satan ang pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay po ng ating pastor. At alam niyo kung bakit ko po nasabing there are times na gusto na din po niyang sumuko. Kasi nga po sabi ko din sa inyo, kung may pinagdadaanan po kayo, doble po ang kanilang pinagdadaanan. Minsan pagtayo lang po nila dito sa harap, akala lang po natin, matapang sila. Pero pagbaba po nila ng stage, umiiyak din po sila at nasasaktan at nahihirapan. Kasi at the same time, tao pa din po sila. Minsan, di ba, sasabihin natin, ano ba yan si pastor nangihina, parang hindi Kristiyano. Minsan, di ba, tayo pa yung may ganang magsabi nun? Kasi akala po natin malakas sila, but at the end of the day, hindi po. Kasi tao din po sila. Amen? It is Christ who calls a pastor. Alam nyo, this high office and the pastor will have to give an account of his or her service to the chef of shepherd. At the end of the day kasi, tatanungin sila ng Lord, anong ginawa mo? Di ba? At kailangan tama yung naipakita nila sa atin. Tama yung natayuhan nila sa atin. Bakit? Kasi accountability nga nila yun sa Panginoon. Amen? Kaya alam niyo po, huwag kayong magtataka minsan kung bakit yung pastor minsan sumusuko na. Ito, sorry for this word, pero minsan po dahil sa member din. But you know what? Sabi nga, it happens, then okay. Okay lang. Pero ang gusto ko lang pong sabihin, hanggat pwede po tayong makatulong sa ating pastor para hindi po mabigatan ang kanyang responsibility. Sa kahit anong napakaliit na pwede natin gawin po natin. Amen? Amen. Dahil alam ko po, nakaligayahan po ng ating pastor na makita po ang suporta po natin sa kanya. Amen? And then number 2, pastors encourage us in our walk with God. He is the one who reminds us always to pray, to read our Bible, to run to God, whatever our circumstances. They are the one who always says, laban lang! Kasama mo ang Lord. Always devote yourself to God. Huwag susuko. May Panginoon tayo. Kasama mo ako at ang Lord sa panalangin. Hindi ka iiwan o iniwan ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen. They always encourage us. Lagi, hindi mo makikitaan. Minsan, gusto nilang mag-open up. Pero minsan, baka hindi kasi natin sila maintindihan. Tama. Pero alam niyo po, minsan kahit may pinagdadaanan ng ating mga pastor, mas pinipili po nila na i-encourage po tayo kaysa i-encourage ang kanilang sarili. Why? Because it is their joy. Na makita ka na lumalakas every time na nai-encourage ka ni pastor. Pero ang tanong ko po, meron na po ba sa ating nagsabi na, Pastor, huwag ka ding susuko ah. Pastor, laban lang. Pastor, kaya mo yan. Amen? Pastor, kasama mo si Lord. Kahit ako ata, di ko pa nasabi. Amen? But they always choose to encourage us. Sabi pa dito, their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. Kasi yun yung role nila. Hindi lang dahil sa role nila, but it is the joy of their heart. Na kahit nahihirapan sila, na kahit may pinagdadaanan po sila, mas okay na po sa kanila
Mas okay na po sa kanila na i-encourage ka kaysa i-encourage ang kanilang sarili. Kasi the way na i-encourage ka po nila, para na din po nilang ini-encourage ang kanilang mga sarili. They are also human. They are also human. They get hurt and judged and tired and also needs encouragement. But they always choose to encourage you first before themselves. Amen? Number 3, pastors equip us to do ministry. Ephesians 4:12. For equipping of the saints for the work of ministry, for the building up of the body of Christ. Amen. Sila din po kasi yung nagsasabi na, mag-invite ka, pasok ka sa ministry, paggamit mo yung talent mo sa Panginoon. Amen. Sila yung nag-i-equip sa atin minsan, sasabihin, Pastor, ang talent ko, wala po akong talent. Diba? Pero hindi mo alam, ang galing mo palang kumanta. Hindi mo alam, ang galing mo palang sumayaw. Na akala mo wala kang talent, pero at the end of the day, pag pumasok ka ng church, lumalawas yung talent mo. Tama? Kasi ako po, akala ko din po wala po akong talent dati. But, nung na-encourage po ako, doon po nag-umpisa, marunong pala akong sumayaw, marunong pala akong kumanta, marunong pala akong magsalita sa harap, marunong pala akong makihalubilo sa ibang tao, lalabas lahat ng talent na hindi mo inaasahan. Amen? At yun po ang ginagawa ng ating pastor sa atin. Kasi lahat po ng tao ay may talento. Meron yan. Tignan mo nga yung katabi mo. Ba't parang hindi ka maniwalang may talent yan? May talent yan. Tinatago lang niya. Nasa loob ng CR. Thank you. Nakanta pa yan sa CR kahit baling na ang tono. Ang mahalaga may talent. Tapos pag pinagamit mo sa Lord, yung talent mo, mag-grow, mas gagaling ka pa. Ganun ang talent. Kasi hindi naman porque sinabing talent, kailangan magaling ka agad eh. Kundi nag-uumpisa sa maliit. Ngayon, pinagamit mo sa Panginoon, lumalaki ng lumalaki, at the same time, nakakapagbigay ka ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. And that's the role of our pastor. Amen. They are the ones who always remind us na meron kang regalo, meron kang talento na pinagkaloob sa'yo ng Panginoon. Kung hindi ka man magaling kumanta, kung hindi ka man magaling sumayaw, baka magaling kang mag-invite. O di kaya magaling kang mag-evangelism. Evangelism to share the gospel of all the people outside. Gift yun! Di kaya magaling kang magsalita, akala mo lang hindi. Sige nga, sabihin nyo, hi. O, di ba? Ay, joke pala yun. Amen? Totoo. At alam nyo kung sino po ang isang nakakapagpalabas ng mga ganong talent po natin? Para mas mabuild pa ang body of Christ, it is our pastor. He is the one. Amen? And then, this involves the idea of training believers to serve God here on earth. Notice that this training is not focused on purely academic. Hindi po ito yung, di ba sa school academic mostly, pinapasok sa utak natin. Tama? Tapos paglabas mo ng school, pagod na pagod yung utak mo. Tama? Pero, dito hindi po. It is about practice. Amen? Yung mga talent mo, yung mga gusto ipagawa sa'yo ng Panginoon to help the kingdom of God, yung mga talent mo na tinatago mo na ilang taon na, pwede bang ilabas nyo na yung mga talent nyo? Sino yung mga magagaling kumanta dito? Briggs, dapat nangunguna ka. Sino yung magaling sumayaw? Yan. Imposible. Alam niyo yung mga nasa sementeryo lang po, ang walang talent. Lahat po tayo ay may talent. Amen? And then lastly, they are the ones who help us
to be more like Christ. Sila yung isa sa mga dahilan kung bakit nagre-remind sa atin to be more like Christ. Gawin mo ito, basahin mo ito. Di ba minsan magtataka na lang kayo, Pastor, parang ang bait-bait ko na po ngayon. Di ba hindi ka naman mabait? Tama? Hindi totoo. Pero nung hindi ka pa nakaka-attend, nung hindi ka pa nag-i-start umattend, di ba ang sungit mo? Lahat ng makasalubong mo yung noong nakaganon. Tama? Tinatarayan mo lahat o di kaya hindi ka open sa ibang tao. Pero nung uma-attend ka na, medyo nahiya-hiya ka pa, pero kapal talaga ng mukha mo, di ba? lumalabas yung another side po natin, which is to be more like Christ. Nagiging mabait, nagkakaroon ng maraming patience, hindi po pasyente. Patience. Tapos, nagkakaroon ka ba ng, alam mo yun, nagiging mabait ka, nagiging mapagbigay ka, which is good. Kasi lumalabas yung other side mo. At alam niyo kung sinong unang natutuwa? Ang ating Panginoon. Amen? So, ito yung tanong ko kanina. Dito natin malalaman ang sagot. Why God gave us pastor? And Jeremiah 3:15. Sabi dito, 15. And I will give you pastor according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Kasi hindi po lahat alam po natin. Tama? Lalo na pagdating sa Word of God, hirap na hirap po tayong intindihin. Tama? Maghahanap ka ng pwede mong pagtanungan, maintindihan mo lang po ang Word of God. Amen? Even the Google, hindi niya maibigay sa'yo yung tamang sagot. Tama? Pero, pag nagtanong po tayo sa ating pastor, nakukuha po natin yung sagot na hindi natin nahanap sa Google. Alam niyo kung bakit? Kasi pagkatapos po natin silang tanungin, nagtatanong po kasi sila sa Panginoon. Tapos hihintayin nila yung sagot. Tapos yung sagot, yun yung ibibigay nila sa inyo. Na hindi po natin mahanap sa Google. Kaya ang sabi po ng Panginoon, and I will give you pastor according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Ang sabi pa niya sa 16, and when your land is once more filled with people, says the Lord, you will no longer wish for the good old days. When you possess the Ark of the Covenant, you will miss those days. Or even remember them, and there will be no need to rebuild the Ark. Amen. Yun po ang blessings ng Panginoon sa atin. Amen. Doon po ako nagtatapos sa umagang ito.